Isa na namang award-giving body na nagbibigay ng pagkilala sa mga kahangahangang tagumpay ng mga negosyo, individual at organisasyon na nag-iiwan ng hindi matatawarang marka sa kani-kanilang larangan. Ito nga ay ang Southeast Asia Premier Business and Achiever Award. At para bigyan tayo ng detalye patungkol dyan, ay makausap po natin ngayon ang Award Committee Chair na si Mr. Niro Marcelo. Good morning po and welcome sa Rise and Shine Pilipinas. Magandang umaga po. Aga. Oo nga eh. Pero sanayan lang din, sir. Pero anyway, is this the first time na magkakaroon pa ng Southeast Asian or pang ilang beses na po ito, sir? This will be our first time na magkakaroon ng Southeast Asian Premier Business. But I was here a few months ago promoting their award-giving body na hawak din namin. So, we with the La Visual Corporation, yun ang plano namin, magtuloy-tuloy ang pagbibigay ng mga parangal and from different industry and categories po. Alright, ano po ba yung mahalagang layunin itong Southeast Asia Premier Business and Achiever Award at ano yung pagkakaiba nito sa iba pang mga award-giving bodies? Para po sa kaalaman ng lahat, ang Southeast Asian Premier Business and Achiever Award ay hindi lamang po isang pagbibigay ng parangal para po sa ating mga negosyanteng Pilipino. Ito po ay tutulungan din po natin silang mas ma-promote. We have billboards po sa EDSA and C5. We have digital boxes, TV boxes sa Ayala, Market, 30 yan. So, hindi lamang ito isang gabi na parang kikilalanin sila. We will share their stories para mas maraming ma-inspire and ipopromote po natin ang ating mga companies, businesses, and ang mga achievers po natin. Alright, of course, we have several awardees dito, no? So we want to know ano yung naging criteria o paano nyo sinala yung mga awardees natin this year? Meron po tayong nomination. Kwento ko lang yung paano yung sistema. May nomination po tayo, nagre-research po tayo, and dadaan po sila sa pagsa-survey. Siyempre, ang ating mga awards committee rin ay talagang pinag-aaralan po ang selection process na yan. And then, pag nasala na po sila, may mga matitira po, and then yun na po yung mga bibigyan natin ng parangal. Hindi po ito madali, hindi lamang po ito isang linggo, isang buwan, maraming mahatagal din po at I want to congratulate and give thanks to our team na talagang dugot pawis po yung inaalay nila sa pagbibigay ng parangal na ito. In fairness kasi parang different fields yung kinikilala natin dito. Pero we want to know syempre, bakit natin kailangan kilalanin yung mga taong ito? Katulad po sa isang eskwelahan, kapag po ginagalingan ng estudyante, binibigyan po natin ng medal, binibigyan po natin ng certificate, ng parangal. Ganun din po sa isang negosyo. Ganun din po sa komunidad po natin. Kapag may mga taong ginagalingan, may mga storya ng success, maganda po i-share natin ito eh. Kasi po, kapag umunlad po yung mga negosyante, uunlad po yung bansang Pilipinas. Okay. Well, sir, ano ba yung mga plano and activities na gagawin ninyo dito sa upcoming awards this December, if I'm not mistaken? Before the awarding, syempre po ay bibigyan din po natin ng tulong yung partner po natin Tahanang Balik-alay, which is a community group po siya kung saan iniiwan po dito yung mga lolo at lola natin na hindi na po maaalagaan. Saan ito? Sa Rizal po. Okay. So, iniiwan po doon yung mga lolo at lola natin hindi na maalagaan. So, ito po yung isang sa mission natin bukod sa pagbibigay at pagbabahagi ng kwento ng ating mga negosyante. So, tutulungan po natin sila at syempre, yun din, tuloy-tuloy yung mission natin na hindi lamang po, sabi ko nga sa awarding, hindi po kami yung bida eh. Yung mga bida po yung mga negosyante. Kasi marami po nangyari during the pandemic. And marami negosyong bumagsak. Pero siguro ito yung small step namin ng La Visual Corporation na tulungan yung mga negosyante. Alright, of course, itong mga awardees natin, kamusta? Are they also going to help? Or how are they going to inspire yung ating mga lolos-lola dyan sa Rizal? Actually, ang ating mga awardees, may tumutulong din po sila. Sinasabi po natin sa kanila na meron tayong mission para sa ating mga lolo at lola. And nakakatawa naman ang sa kanila ay talagang
may mga nagbibigay din ng tulong para sa kanila eh. Kasi nakikita nila sa during the awards night meron tayong presentation about our mission. So talagang nakakatuwa naman na may mga nagkukusang tumulong at nakaka-inspire na ipagpatuloy yung ganitong mga event. Diba? In fairness naman kasi sa mga awardees natin na talagang bukod sa sinala, kumbaga at heart din yung kanilang service para doon sa mga advocacies na ginagawa ninyo. Pero kamusta naman yung ating mga awardees na syempre napapakita ang kanilang mga mukha ngayon at kinikilala sa iba't ibang billboards and institutions, especially here in Metro Manila? Yun naman po dapat talaga ngayon kasi hindi natin nakikilala minsan kung sino yung nasa likod ng negosyo eh. Okay. So ngayon may mukha na po may mukha na sila, pwede na sila makapag-promote, parang pwede pa nilang ma-share yung kanilang story. So nakakatuwa din na nabuboost din natin yung confidence ng mga medium and sa small businesses. And para din to sa future din ng mga maraming negosyante rin na bata. Maraming batang negosyante ngayon. Ang gagaling no? Oo, marami din ako napapanood dito sa inyong programa na hindi na siya, na bata pa talaga nakakapag-negosyo na. So, yun yung ilulook up natin sa future talaga. Kailan ito mangyayari, itong awarding na to? The awards night will be on December 8, 2023 at Winford Resort and Casino, Manila. Okay, alright. So let's support itong maging awarding ng, of course, pangunahan yan ni Sir Nero Marcelo. Thank you so much sa pagbibigay sa amin ng impormasyon at detalye patungkol sa Southeast Asia Premier and Achiever Awards 2023. Sir Nero Marcelo, again, thank you and stay safe. Thank you po.